Kaya lang po, kahit nakapasa po ako, hindi po ako ganun kasaya, malungkot po ako. May nangyari po kasi nung huling pagsusulit. Talagang hindi mo naiintindihan kung gaano kalubha ang sitwasyon mo. Kapag namatay ka dito, hindi ka na makakabalik. Samantalang ako, okay lang kahit ma-disqualify pa ako. Pwede kong bumalik sa susunod na taon para mag-exam ulit. Kahit paano mo bali-balik na rin ang sitwasyon, ikaw ang talo, hindi ako! Mas mahalaga ba talaga sa'yo na magmalaki imbis na mabuhay? Gusto mo ba talagang mamatay alang-alang sa pride mo? Gusto ko lang makilala ang papa ko. Alam ko lang hunter ang papa ko. Kaya naman yun lang ang alam kong paraan para mahanap siya. Ang maging hunter tulad niya. Naniniwala ako makikita ko siya balang araw. Pero kung susuko ako ngayon dito, baka mawala sa akin ang pagkakataon. Hindi ako pwedeng sumuko. Mamamatay ka kapag hindi ka sumuko. Hindi siya nadadaan sa katwiran. Ayoko na! Ako nang talo! Ang daya! Dapat aregluhin natin na maayos ang laban. Huwag ka basta susuko. Buong kandali! Ayun, pinatulog niya ako sa isang suntok. Kaya si Ginoong Santos na lang nagsabi sa akin ng lahat ng nangyari pagkatapos nun. Simulan na! Nagkaharap din tayo, Kill. Kuya, Hindi ka nababagay maging hunter. Ang tunay at mag-iisang bokasyon mo, isa kang mamamatay. Walang halaga para sa'yo maging hunter dahil wala ka namang bagay na gustong gawin. maaaring totoo nga na hindi ko ginusto maging hunter. Pero may isang bagay ako na gustong gawin. Wala. Meron! May isang bagay akong talagang gusto! Sige nga. Sabihin mo sa akin kung ano yun. Gusto ko maging kaibigan ni Gon. Ayoko na talagang pumatay. Gusto ko makipagkaibigan at maglaro tulad ng iba. Imposible. Wala makikipagkaibigan sa isang tulad mo. Alam mo kung bakit? Dahil likas na sa kaluluwa mong kumitin. Sa oras na gumalaw ka, iisipin ko nagsimula na ang laban natin. At kapag nagdaplis ang anumang bahagi ng katawan natin, parehas lang, simula na ang laban. Kapag hindi mo ko nagawang talunong ngayon, mamamatay ang mahal mong kaibigang si Gon. Suko na ako. Ako nang talo. Pagkatapos ng ginawa ng kuya niya, nawala na sa sarili niya si Killua. Mag-sorry ka kay Killua. Mag-sorry? Para saan naman? Hindi mo alam ang kasalanan mo.
Hindi na bale, huwag ka na mag-sorry. Dali mo na lang ako sa kinaroroonan ni Kilua. Ano naman ang balak mo? Ano pa ba? Ililigtas ko si Kilua. Nagpunta ka agad kaming tatlo ni Kurapika at Yorio sa kinaroroonan ni Kilua. Nakatira siya sa isang bundok na kung tawagin Kukuru Mountain. Ang opisyal na pangalan ng daanang ito ay Pinto ng Paglilitis. At ang sinumang hindi makapagbukas ng mga pintong ito, hindi karapat dapat na tumungtong sa teritoryo ng mga Zoldyck. Makinig ka sa akin, Gon. Sa Pinto ng Paglilitis, may pag-asa kayo dahil okay lang na magtulungan kayong tatlo. Sa palagay ko, konting pagsasanay lang at mabubuksan niyo yun. Gawin na natin to! Kurapika! Okay, gawin natin! Handa na ako! Isa! Dalawa! Tatlo! Aray! Nagawa natin! Sa wakas! Bubuksan natin, Gon! Oo nga! Tumalikod na kayo at umalis. Nanghihimasok kayo sa isang pribadong lugar. Hindi kayo binigyan ng permisyon ng mayordomo na pumasok dito. Oras na tumawid kayo sa linyang ito, tatanggalin ko kayo ng sapilitan. Ano bang problema? Gusto ko lang naman makita ang kaibigan ko. Gusto ko lang naman makita si Kilua! Bakit kailangan ko pagpagdaanan to para lang makita siya? Alam mo, iba ka kay Mike. Kahit pilit mo itagong nararamdaman mo, nakikita kong may puso ka. Nung nabanggit ko si Kilua, nakita kong lumambot ang mga mata mo ng isang saglit. Nakikiusap ako. Si Master Kilua. Tulungan niyo siya. Ikaw siguro si Gon. Naikwento ka na sa akin ni Illumi. Alam ni Kilua na nandito kayo, pero pasensya na, hindi niya kayo mahaharap. Bakit hindi kami pwede makita ni Kilua? May nangyari ba sa kanya? Dahil nakakulong siya ngayon sa selda. Ano? Nakakulong? Alam niyang, mali ang ginawa niya sa amin at nagsisisi siya. Yun ang dahilan kaya siya bumalik dito. Siya mismo ang kusang pumasok sa selda niya para magpakulong. Pwede ko kayong dalhin sa opisina ng mayordomo. Mula doon, may telepono na kumukonekta mismo sa mansyon. Kapag si Master Zeno ang nakasagot, may pag-asang Ngayon, nasaan? Nasa tabi ako ni Master Kilua buong buhay niya. Malaki ang pagmamalasakit ko sa kanya at para ko na rin siyang tunay na anak. Kinamumuhian ko kayo. Dahil kailan lang kayo dumating sa buhay niya pero pilit niyo siyang inaagaw sa amin. Ang sino man sa inyong sumagot na mali, ang siya ma-out. Sa oras na ma-out kayong tatlo, sasabihin ko kay Master Kilua na umalis na kayo at hindi nyo na siya gusto makita. Hindi na kayo babalik pa at hindi nyo na rin siya hahanapin. Heto na ako. Sandali lang po! Anong problema? Kapag pinatagal mo to, mamamatay ang isa sa mga kaibigan mo. Pinadugo niyang mata niya para mabawasan ang pamamagat. Yan, handa na ako. Mas kita ko na. Pwede niyo na pong ituloy. Alin ko ba yung hawak ng coin ngayon? Hawak nung nasa likod ko.
Kahanga-hanga. Uy, Goto! Wala pa ba si Gon? Kilua! Uy, nandito ka na pala! Gon! At kasama mo din si Kurapika? Ba't nag-isip ka pa? At si Manong! Leorio! Parang kailan lang, nakakamiss kayo. Anong nangyari? Bakit ganyan ang itsura mo? Ikaw din naman eh! Sa wakas, nailigtas namin si Kilua at kasama na uli namin siya. Pero may natitira pang maliit na bagay na kailangan ko pang asikasuhin bago pa ako makauwi, Tita Mito. Yung natitirang bagay na kailangan kong tapusin, nangyari naman po yun noong ika-4 na pagsusulo. Bago tayo magtungo sa Zevil Island, kailangan yung bumunot ng numero. Para saan bunutan? Bakit? Para saan pa? May number na kami, di ba? Para malaman kung sino ang tatargetin nyo. Makinig ng mabuti. Kapag nakuha ninyo ang ID number ng target na nabunot ninyo, 3 points ang katubas nun para sa inyo. Kapag naitago ninyo ang sarili ninyong ID number, 3 points din yon. Ang ibang mga ID number na hindi kasama doon, 1 point lang. Kakailanganin nyo ng kabuuang 6 points para makaabante sa sunod at huling pagsusulit ng exams. Dapat makalikom ng mga ID number na may kabuuang halaga na 6 points sa loob ng panahon na ibinigay habang kayo ay nasa Zevil Island. Yon ang mga kondisyon na kailangan nyong tuparin para makapasa sa Phase 4 ng Hunter exam. Musta naman? Kaninong nabunot mo? Ano, sabay tayo magpakitaan ng number? Sige ba? Ready, go! Oh, di ba si number 44 si... Seryoso? Kung harapang laban ng pag-uusapan, alam ko naman na wala akong kahit konting pag-asa sa kanya. Pero, kailangan ko lang naman nakawin ng ID number niya, kaya sa tingin ko, malaki din ang pag-asa ko kahit papano, di ba? Oo. Nararamdaman ko na magagawa kong kunin ng number niya. Kaya naman, lalo na akong kinakabahan. Hindi ako basta susuko. Kailangan ko lang i-check ang pagkilos ko habang may ibang tinutugis ang target ko! Sa lagay na to, 1 minuto lang at mamamataan na siya ng hinso ka. Kailangan kong tansyahin ng saktong lugar kung saan sila magtatagpo. Doon! Kailangan kong bilisan. Takatake si Hisoka. Sa oras na makita niya, paparating na yun. Ito na, ang pagkakataon ko na awin ang numero niya. Ang hulis ang pagkakataon! Kailangan, mas tago pa. Hanggang sa... paglaho.
Mga 7,000 beses. Alam mo ba kung ano ang ipinapahiwatig ng bilang na yun? Yun ang dami ng pagkakataon na nakuha ko para tapusin ka. At yun din, ang dami ng beses na ibinaling mo ang pamingwit mo ng mga nakaraang araw. Sa susunod dapat, matuto ka rin depensahan ng likod mo. Sige, bata. Kindness! Ginulat mo ko ron. Naikubli mo ang presensya mo sa akin habang naghihintay ng tamang pagkakataon. Nagabang ka pa hanggang sa may tugisin akong iba at sinamantala mo ang sitwasyon. Natutunan mo lang sa sarili mong pagkubli sa presensya mo. Gahanga-hanga. Tulad ka ng mga hayop sa gubat. Ang galing mo ring tsumempo, saktong-sakto. Natakpan mo ang anumang bakas ng gagawin mong pag-atake sa pamamagitan ng pagtsyempo nito habang abala ko sa pagtutugis ng sarili kong target. Napakahusay mo talaga. Tumigil ka! Nagpunta ka para bawiin ang numero mo. Hindi ba? Hindi ah. Nagpunta ako para purihin ka. May utang ka sa akin ngayon. Bayaran mo na lang ako kung kailan mo gusto. Sige, paalam. Ayoko nang may pinagkakautangan. Binabalik ko na to. Ayoko nga. Kung ano man na maging pasya ko, wala kang magagawa. Sa ngayon, hindi kita papatayin at patuloy kitang hindi papatayin hanggang para sa akin, maging kapanapanabik ka ng bawian ng buhay. Tsaka ako kukunin yan kapag kaya mo na akong bigyan ng suntok sa mukha na kasing lakas ng ginawa ko sa'yo. Hanggang sa araw na yon, ikaw na muna magtago ng ID number ko. Doon lang ako nakaramdam ng pagkainis sa sarili. Ayoko talaga magkautang sa kanya. Kaya desidido akong bayaran ng utang ko kahit ano pa mangyari. Hanggat hindi ko pa nagagawa yun, pasensya na po, hindi pa po ako makakauwi. Kaya naisip ko pong sumama kay Killua sa Heaven's Arena at doon magte-training kami. Gusto ko pong maging mas malakas bilang hunter. Ingatan niyo po ang mga sarili ninyo hanggang makabalik ako, ha? Gone Freaks. Hindi ko naman talaga inaasahan na makakauwi siya kaagad. Ano pa bang maaasahan ko sa anak mo? Kung nasan ka man, sana binabantayan mo siya. Jen.